Magandang umaga mga bata. Narito na naman tayo sa ating Araling Panlipunan 6. Ang ating paksa sa araw na ito, mga hamon at suliranin sa ilalim ng batas militar, Quarter 4, Week 1. Mga layunin, nasusuri ang mga naging hamon at suliranin sa ilalim ng batas militar, naiisa-isa ang mga pagbabagong panlipunan, pangkabuhayan at pampulitikang pagbabago ng batas militar. Sa araling ito, matutuklasan mo ang ganap na reaksyon ng mga Pilipino sa ilalim ng batas militar. Ang pagbabago sa pamumuhay ng mga Pilipino sa pagbabagong pampulitika, panlipunan, pang-edukasyon at pangkabuhayan. Susuriin natin kung maganda ba o hindi ang ibinunga ng batas militar sa pagtugon sa pangangailangan ng tao. Sinasabing bago pa man ideklara ni Pangulong Marcos ang batas militar, ang mga Pilipino ay malaki ang paghanga kay Pangulong Ferdinand E. Marcos dahil sa angkin nitong katalinuhan. Siya ang ikasampung Pangulo ng Pilipinas noong 1965 at tanging Pangulo na muling nahalal noong 1969. Sa kanyang pamumuno, unti-unting nakaranas ang bansa ng pag-unlad sa ekonomiya, edukasyon, at pag-angat sa kalidad ng buhay ng mga Pilipino. Sa kanyang ikalawang termino noong 1969, nagsimula nang bumaba ang popularidad ni Pangulong Marcos. Nagkaroon na ng problema sa politikal, social at ekonomiko, katiwalian at pandarayan noong halalan 1969. Ano ang batas militar? Ito ay isang sistema ng mga patakaran na nagkakaroon ng bisa kapag ang mga militar ay nagkakaroon ng malakas na kapangyarihan sa pamahalaan ng bansa. Ang batas militar ay idineklara sa ating bansa noong Setyembre 21, 1972. Nilagdaan ni Pangulong Marcos ang proklamasyon bilang 1081 na napasa ilalim ang buong bansa sa batas militar. Ito ay pinahayag sa pamamagitan ng mga radyo at telebisyon. Sa ilalim ng batas militar, ang bansa ay pinamunuan ng militar. Sinuspindi ang saligang batas ng ikatlong republika at iwinaksi ang pamahalaang sibil. Ang lahat ng opisyal ng pamahalaan, pati na rin ang mga mambabatas at ang mga nanunungkulan ay inalis. Ang buong kapuluan ay napasa ilalim sa kapangyarihan ng militar sa pamumuno ng Pangulo bilang punong commander ng hukbong sandatahang. Mga pagbabagong pampolitika sa ilalim ng batas militar. Mabibigat ang mga hakbang na isinasagawa ng pamahalaang otoritarya. Mula sa isang demokratikong pamahalaan, ang Pilipinas ay pumalaot sa dagat ng diktaturyang pamamahala. Paglawak ng pamunuang militar, nalaman na natin na binuwag ang Senado at Kongreso at batasang pambansa. Ngunit dahil sa batasang pambansa, ang Pangulong Marcos din, naipagpatuloy din niya ang kanyang diktatorya. Bagamat itinuloy ang Korte Suprema at mababang hukuman, lumikha ang Pangulo ng hukumang militar at nagkaroon ng maraming pag-aresto. Patuloy na nasuspinde ang writ of habeas corpus. Bunga nito, ang mga politikong kalaban ng administrasyon ay nangakulong, ang iba ay ng ibang bansa upang maiwasan ang pagtugis ng militarya. Ang bagong lipunan inilunsad ng Pangulong Marcos na may slogan na sa ikaunlad ng bayan, disiplina ang kailangan. Madaling napasunod ang karamihan sa paglikha ng bagong lipunan.
Inilunsad din ang pledges o yung programang pledges na kumakatawan sa P, Peace and Order, kapayapaan, L, Land Reform o reforma sa lupa, E, Economic Development o kaunlarang pangkabuhayan, D, Development of Moral Values, pagbabagong moral, G, Government Reform, pagbabago sa gobyerno serbisyo, E, Educational Reform, pagbabagong pang-edukasyon, S, Social Services, kagalingan panlipunan. Kilusang Bagong Lipunan or KBL. Tinipon ng Pangulong Marcos ang lahat ng mga kaalyansa sa politika sa ilalim ng KBL, kasama ang unang ginang Imelda Marcos na nagkaroon ng maraming katungkulan, kalipunan ng mga barangay o People Assembly. Nag-utos si Pangulong Marcos sa pamamagitan ng Atas ng Pangulo 86 na lumikha ng mga asembleyang pambarangay, pinalawak at pinasigla ang mga kilusang barangay. Nagtatag ng samahan ng mga kabataan at ginawang tagapangulo ang anak niyang si Amy Marcos. Pinasigla at isinangkot ang mga kabataan sa mga proyektong pambarangay at pangsibiko, mga pagbabagong panglipunan pangkatahimikan. Ipinatupad ang curfew mula alas 2 hanggang alas 4 ng umaga. Ang mga barangay ay nagtatag ng mga barangay tanod at mga vigilantes. Pagpapatayo ng mga sining kultural, pagtatanim ng puno, pagpapaganda, paglilinis, pagpapatayo ng Sentro Kultural ng Pilipinas at iba't ibang tanghalan upang mapasulong ang sining at kultura tulad ng CCP o Cultural Center of the Philippines. Pagtugon sa pangangailangan ng tao, naglunsad ang pamahalaan ng proyekto tulad ng ospital, pabahay, para sa mga kawani ng pamahalaan. Nagtayo ng mga murang pabahay tulad ng Bliss sa Taguig, kapitbahayan sa Nabotas, tenement sa Tondo, nagtatag ng pamilihang bayang Kadiwa para sa may hirap. Nagpatayo rin ng mga ospital at gusaling pampubliko sa pagbibigay ng murang konsultasyon gaya ng Philippine Heart Center at National Kidney Institute. Nagtatag ng Medicare upang maparating sa mamamayan ang serbisyong pangkalusugan. Mga pagbabagong pangkabuhayan, reforma sa pansakahan. Malaki ang nagawa ni Pangulong Marcos sa pagpapasulong ng reformang pansakahan na nakapaloob sa Atas ng Pangulo bilang 27. Binigyan ng karapatan magmay-ari ng lupa ang maliliit na magsasaka. Inilunsad din niya ang Masagana 99 o pagpapadami ng ani at produksyon sa palay sa pamamagitan ng pagpapabuti ng uri ng binhi ng palay o bigas. Pagbubukas ng negosyong pangkabuhayan. Isinulong ng pamahalaang Marcos ang parity rights o ang pagbibigay ng parehong karapatan sa mga dayuhan sa paggamit ng mga likas na yaman ng bansa. Nagtayo ng mga EPSA o Export Processing Zone sa bansa at nagkaroon ng open door policy na nagbigay ng pahintulot na magtayo ang mga korporasyong multinational ng mga negosyo sa bansa sa mababang buwis lamang. Samantalang, upang maisagawa ang maraming proyektong pang-infrastruktura gaya ng mga tulay, mahabang kalsada, LRT, expressway at mga palengke, isinulong ang malawakang pangungutang sa IMF World Bank.
na naging simula ng paglaki ng utang panglabas ng bansa. Sa isang banda, nabuo sa panahon ng Autorianismo ang NEDA o National Economic Development Authority na naging pangunahing ahensya ng pamahalaan sa pagpapalawak ng programang pangkabuhayan. Naitatag din ng ang OWA o Overseas Workers Welfare Administration sa ilalim ng Philippine Labor Code noong May 1, 1974 upang mabigyan ng mga pribilehiyo ang mga Pilipinong nagtatrabaho sa gitnang silangan at ibang bansa. Sa pagbabagong pang-edukasyon, malawak ang reforma sa edukasyon. Nagpatayo ng mga paaralang nakilala bilang Marcos Type na mga paaralang inilunsad ang Youth Civic Action Program or YCAP na naglalayong linanin ang kasanayan sa paggawa at paglahok ng mag-aaral sa mga proyektong panlipunan. Education Act of 1982, pagbabago sa sistema ng edukasyon, 10 taong edukasyon. Nagkaroon ng CAT or Citizen Army Training kasanayang pang-militar. Ipinatupad ang NCEE or National College Entrance Examination upang mapataas ang kalidad ng antas sa kolehiyo. Marami ba kayong natutunan mga bata? Ngayon naman, tignan ko kung kayo ay nakinig sa ating aralin. Handa na ba sa pagsasanay? Tiyakin, bilugan ang bilang ng pariralang nagsasaad ng pagbabagong naganap sa ilalim ng batas militar. Handa na ba? Atin nang sagutan. Tama. Tignan ko naman sa ikalawang pagsasanay. Sagutin ang mga tanong, mabuo ang fact or opinion chart. Naging maganda ba ang naging karanasan ng mga Pilipino sa ilalim ng batas militar? Magbigay ng mga ebidensya. Salamat sa inyong panonood at pakikinig. Hanggang sa muli, huwag kalimutan mag-like, subscribe at share sa aking YouTube channel, Aral TV at Ma'am Lisa. Thank you!